siya mabuhay ng matagal. Hello mga Mars, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Maghatid na naman ako ng estudyante. Hala, pumali. Thank you Lord, lumabas si Haring Araw. Negative 11 pala today. Medyo na late kami today ba? Hindi ko sila naihatid ng maaga. Nag-toilet si Kuya Alex. Dahil masakit daw tiyan niya. So pinainom ko siya ng Imodium. Oh, pozor. Mag-racing daw sila. Madali lang kami nito dahil may bicycle sila ba. Ang takbo na mami. Sinsya na kayo. Ganito talaga ang life ko dito sa Slovakia. Hatid sundo sa bata, bahay, palamunin, padako sa bisong. Alalala, yan ang natakot ako dyan, oh. Tignan nyo naman tong daanan nila, oh. Talaga tong mga tao dito, eh. Dito talaga sila nagpa-park na along the highway. Wala na siya masyadong daanan ang mga bata dito, lalo na kung may bike. Basta, huminto si Kuya Alex. Masama siguro tong pakiramdam niya ba. Sinabi ko sa kanya, doon na lang siya sa bahay. Ayaw din niya, gusto talaga niya mag-aral. Thank you Lord, nandito na kami sa school ni Kuya Alex. Nahirapan si Philip ko. Push look at her. See, I told you Kuya Alex ko, stay doma. Narinig niyo, ayaw talaga niya mag-stay sa bahay. Push look at her. Ochitel ka. Ano? Kuya Alex ko, ciao. Ganyan. Ciao. Thank you Lord, nandito na kami sa loob ng kindergarten. Pinakita ni Philip yun, oh. Nini for Philip ko. Ito pala yung mga nagawa daw nila. Gide Philip. Ah, Tam. Ito pala kay Philip, oh. Did you write your name, Philip? Ah, siya daw ang sumulat ng kanyang pangalan. Halata sa handwriting niya, oh. Oh, ang cute. Bakit ang mata pula? Nakadrag siguro yan. Pero yung lips, igat kasi red. Meron pa daw, oh, sa kanya daw to. Oh, ang galing naman. Sinunod talaga niya kung ano yung nakadraw. Puso, mami. Kasi velmi dobre, no? Oh. Tari-tari, be. Kay titas-titas. Tinamad na, no? Oh, maganda yung gloves na ibinigay ko sa kanila. Ito, oh, kasi minus 11, di ba? Oo, hala. Be, yung kamay niya, hindi na masyadong pula. Yung sa akin lang. Kasi nag-vlog ako doon sa labas. Pero ang ganda ng face ko doon sa ginamit kong gloves ba. At saka olive oil and then ground coffee. Gusto niyo bang itry yan? Ask me how. Comment down below. Ihatid ko lang si Philip doon sa itaas. Ako po ba siya, Ochitel ka? Mga Mars, nandito na pala ako sa bahay. Bago ako magluto, ipalabas ko muna itong mga sinampay ko nandun sa room ni Kuya Alex. Dahil pinagsabihan na ako ni Vladimir, bakit daw ako nagsasampay dito sa room na medyo basa pa. Ayun, nagmumolds daw doon sa bintana. Ano naman yun, hindi talaga as in basa siya ba? Parang naumug-umug lang kasi itong dryer namin, kapag medyo marami ang ilagay, siya parang hindi natuyo. Ito ba? Mga blanket to eh. Tapos doon ko na lang ilagay, oh, malapit sa fireplace namin dahil medyo mainit doon. Medyo natuyo na siya kunti, oh. Nung sinampay ko na dito, nakita ni Vladimir kahapon na grabe ang moist dito sa bintana. Sabi niya, nagsampay ka ng basa, no? Sabi ko, hindi man masyadong basa. Nagalit tuloy si Mr. Ito ba? Para mas matuyo talaga siya dito. Hindi naman ito pwedeng isampay sa labas. Dahil negative. Kahit maganda yung panahon namin today. Itong isa, ilagay ko na rin dito para matuyo ba. Ano naman ito eh, mga basahan. Basa pa oh. Dapat ganyan oh. Magluto ako ng haluski. Magsimula na ako. Wala akong food professor. Food processor. Matagal ito. Ulat ako ba? Bakit may pera dito? Ayan, nakaipit. Ano kaya ito? Bakit nandito to? Hindi naman tumawag si Vladimir. Baka nakalimutan yung ilagay yan sa wallet niya. First, magpainit lang ako ng tubig. Ang sauce pala nito, wala din akong blender. Magawan to ng paraan. Kung tignan nyo yung bacon na ginawa ko kahapon. Oh, konti lang oh.
So, kailangan ko lang mag-init muna ng tubig. Itong potato, i-dry ko na lang ito dahil basa ba, mahirap mag-nid-nid. Mas madali kasi yung food processor ba? Matagal to. Choice. Importante, makaluto ako ng halushki. Traditional Slovak meal nila ba? Part na to ng aking pagluluto eh. Ayoko madumihan yung aking maruming damit. Ito na ang potato. Hindi ko to i-measure. Gamitan ko lang ng kutsara. Kutsara lang gagamitin ko nito. Pero since na basak to, ubos ko na lang yung harina. Malalaman ko ito kapag mailagay ko na sa mainit na tubig. Lagyan ko pala to ng asin. Ito ang gusto ko kapag may apron eh. Ganun na lang oh. Ginawa din palang basahan eh. Double purpose pala ang apron. Isang kutsarita ang ilagay ko muna. Tapos matitikman ko yan mamaya. Ito na yung halushki mixture. Itong tubig, lagyan ko ng asin. Ayan. Kapag luto na ito, mapaibabaw yung halushki mixture na yan. Ang iba, nilalagyan nila ng itlog. Pero na-try ko once. Ayoko kasi malansa. Ito yung ginagamit ba? Ginaganyan ng kuskus. Ito na po, lumutang na. So it means luto na ito. Ang init pala eh. Kulang ng asin. Okay lang yung texture niya. May binibinta talaga sila nito sa shop. Ginagamit to nila eh. Lalo-lalo na sa halushki ba. Medyo matagal to eh. Then haluin lang. Ayan. And of course, takpan. Balikan after 5 minutes. After 5 minutes, lumulutang na. It means luto. Hindi ko nabantayan. Ayan, umaapaw. Salain lang. Gamitan ng mahiwagang bako. Habang hindi pa luto yung aking second batch, halushki, kunin ko lang tong cheese dito. Ito oh, yung ginagamit na cheese. Kambing? Sheep ba naman to eh? Karniro ba? Hindi pala kambing. Ano ba yan, Margie? Ito din. Ipagsama-sama ko lang to. Brinza. Ito yung mga cheese na dapat gamitin sa halushki. Tapos paghalo-haloin lang. Since na wala naman akong blender, gamitan ko na lang ng fork. Iinom lang ako ng aking mahiwagang pampaganda at saka pampasexy. Kailangan ko itong durugin. Masyadong malaki. Superman! Luto na siguro to. I-try ko ha. Pwede na to oh. Lumutang na. Itong first batch ko, overcook. Dapat tamang-tama lang itong ganito ba oh. Bagong lutang lang ba, kunin ka agad. Ito na yung brinza cheese oh. Ang tapang ng amoy ba? Kung ano yung pinakamabaho yun ang masarap eh. Ito pala ang medyo mapait. Natapos na yung aking halushki. Tapos kukuha na ako ng sabaw para ilagay ko doon sa cheese. Ayan. Ito yung ginagamit ko usually. Ayan oh, medyo mainit-init pa to. Mas maganda to ilagay sa cheese para matunaw ka agad ba. Ayan. Alam niyo ba na maraming ayaw nitong halushki? Hindi daw masarap. Basta Filipina ba, gumagawa talaga ng paraan. Natunaw na. Oh. Tubig galing sa mixture. Oh, may sauce na ako sa halushki. Kunti lang lagay ko. Dapat lagyan to ng bacon dyan sa itaas. Parang toppings lang ba? Oh, ganun lang, kasimple. Masarap. Lasang cheese. I-try ko daw tong halushki with sardinas. Oh. Masarap. Ayan ang sardinas ko, oh. May sili ba? Nag-invento ba? Nakarating na po ako dito sa bahay. Nagsundo ako kay Philip. Tapos naisipan ko kasing maglagay ako ng fertilizer sa mga bulaklak na nandito sa labas ba. Para pag summer, try ko lang to kung ano ang kalabasan nito. Ayan oh, kasi parang namatay na tong bulaklak na galing kay Dakdak. Ito, pero ganyan naman talaga ito pag winter eh. Maglagay lang ako dito sa puno ba. May eggshell akong naipon. Durug-durugin ko lang ito. Tapos kunti lang yung coffee na kuha ko oh. Kasi si Vladimir, bihira lang na coffee ba. Aha, pwede na. Try ko lang to. Kung ano mangyayari nito sa bulaklak. Pero ang alam ko, fertilizer to eh. Ihalo ko lang doon sa kahoy na durog. Ay, nako, Philip ko, kasama ko mo, oy. Sina, Riflo. Sige na, sige. No. Ay, kunti lang yung coffee natin, Philip ko. Hay na lang, ambot na lang ni mo, Dodong, oy.
Sa mukha, gidi Philip. Uy, ito din ang nilalagay ko sa orchid eh. May kukunin kami ditong kahoy na salin doon sa paggabas-gabas ni Vladimir. Nung nagsibak siya ng kahoy, ginagamitan kasi niya ng machine. So may mga pulbo dito ng kahoy. Ito ang kukunin ko. Tapos ilagay ko sa puno ng mga bulaklak. Baby, Philip ko. Ito talaga si Philip. Oh, sige na. Start sila Philip ko. Nawala na yung coffee. Tapos in-mix ko lang ito. Ay, si Philip. Apa tatapad? Nini, domo. Gusto na niyang pumasok. Ha? How to di flowers? Ano? Ba't? Pumot. Gusto kasi niyang tumulong sa akin eh. Ba't na? Ang ganda pa naman ng panahon. Kasi lang ang hangin na ito eh. Nakakairita din. Masaya ako dito sa aking rosemary. Buhay na buhay. Hindi patay. I-fertilize ko lang ito. Diligan ko na lang siguro ito. Ang lupa. Dry. Oh, sige, opo mo. Tatlong puno pa naman ng rosemary ang nabuhay. Sabi ko sa inyo eh, mabubuhay yan kahit winter. Mga tao dito yung tanim nila, yung kinat na grass, nilalagay talaga nila yan sa mismong puno. Grabe ang mga plants dito, alagang-alaga sa mga nagmamay-ari. Kasi yung mga tinatanim nilang prutas at saka iba pa, binibili yan eh. Kaya inaalagaan talaga nila. Mahal pa naman. Siya na lang daw ang maglagay, oh. Na, duwa na. Pumali. Sina. Yan ang gusto mo eh. Tutulong ka kay mami. Oops. Oh. Tarungag butang dong. Ayan. Uy, pati ang grass. No, Philip ko, tamye. Grass ninyi flowers. No. Toto ye, flowers. Sige. Hala, uy, giunsa man na ni mo dodong Philip. Giusikusikan lang na ni mo ba? Philip ko, churubis. Look. Oh. Dobre. May flower pa ako ditong nakatanim, oh. Sa gilid ng basurahan. Hinahanap ni Philip. Saan na yung bulaklak? Ito, oh. Tam. Tak. Ni, tam. Tak. Agoy, giunsa naman na ni mo dong. Kalkalin ko tong ginawa ni Philip, oy. Oy, giunsa man na ni mo, oy. Gitabunan man ni mo ang flowers. Kung sa tao pa to ba, 50-50 na. Oh, istachi. Ipasok ko na lang to, oy. Masyadong malamig dito. Philip ko pod. Panira ng araw itong hangin na ito, oy. Ay, idi mi. Donutra. Kanya. Nini, kasi idi mi singka. Potom. Gusto pa niya maglaro dito sa labas. Kailangan mo na matulog, Philip ko. Then, pinatulog ko lang si Philip. Ito, atakihin ko na naman tong aking sinampay. Kailangan ko lang tong i-fold. May i-share pa pala ako sa inyo. Matagal ko na itong gustong sabihin. Kaso lang, hindi ko alam kung paano ko i-start ba. Since na nagsishare na ako sa inyo about sa kalagayan ni Kuya Alex. Nung last year pala, ni-remind ako ulit ni Mama. Sa time na yun, nagkakwentuhan kami, huwag kang magulat sa sabihin ko sa'yo. Sa anak mong si Alex. Na-remember mo yun? Bagong panganak mo lang, si Alex nasa ICU. Sabi ni Mama sa akin, walang sinabi ang doktor sa'yo. Inamin ng doktor kay Mama, magpasalamat ka kay God kung aabot siya ng 18 years old. Every time na maalala ko yan, hindi ko mapigilang, ayan na tayo eh. Pasensya na kayo kasi dito ako nasasaktan ba dahil hindi ko lubos maisip ito dahil nag 7 years old na si Kuya Alex. Ang bilis ng araw. Nabahala ako dahil lumalaki siya ba. Ang dami ko nang napansin sa kanya. Iman inamin sa akin. Ayaw ng doktor na masaktan ako. In short, hindi daw siya mabuhay ng matagal. Dahil nga daw sa kondisyon niya. Always lang sinasabi ng doktor dito na, oh, okay ang lahat. Hindi ko maintindihan kung bakit may pero. Tapos patuloy pa rin ang pag-inom ng gamot. Hindi ko talaga makontrol yung emotion ko ba. Hinihiling ko lang na sana ibigay na ni Lord ang normal life para kay Alex. Kung magkaroon siya ng sakit. Always kasi niyang pinapakita sa amin na malakas siya, masigla siya. Minsan makikita ko sa mga mata niya, nahihirapan siya. Gusto niya mabuhay.
napaka-fighting spirit ni Kuya Alex. Sinasabi ko kay Kuya Alex na mag-pray ka ha, na pagalingin ka ni Papa Jesus. Mabuti na lang, hindi siya nagtatanong kung anong nangyayari sa kanya. Masakit. Tanggapin ang katotohanan. Hindi ko talaga lubos maisip dahil sabi ni Vladimir sa akin na okay daw ang lahat. Minsan nag-insist na nga ako, baka nagsinungaling lang ang doktor dito ba? Sana hindi magkatotoo yung sinabi ng doktor doon sa Pilipinas. Father, Son, Holy Spirit, and take my for Dugruhot. Kaya kakain na sila ng haluski na niluto ko kanina. This is your panico. No, pani ko. Sir. Is it yummy? Ano? It's yummy. Kuya Alex ko, Chorobis, ito si Kuya Alex ko ba, nawalan na siya ng gana kumain since nasunod-sunod yung sakit na naranasan niya. Kasi dati, kailangan full plate yan siya kapag kumakain eh. Ngayon wala na. Papat sa kuya, prosim. Sita Pazaj, Quasi Sita Bozet.